Malakas ang paniniwala ng kaanak ng napatay na si Ricky Cadavero alias Kambal na mismong mga pulis ang pumatay at nagpatahimik sa di umano leader ng Osamis Robbery Group. Sentro ngayon ng investigasyon ng PNP Calabarzon na dati na ring nasangkot sa kontrobersya. May report si John Consulta. Nababalot pa rin ngayon ng mga duda at katanungan ang pagkakapatay sa nahuling miyembro at leader ng Osamis Robbery Group na sina Ricky Cadavero alias Kambal at Wilfredo Palagolinga alias Kulot. Ilang bahagi ng investigasyon sa barilang nangyari sa San Pedro, Laguna gabi nitong Lunes, nagsagawa ng reenactment kanina ang PNP batay sa salaysay ng mga pulis. Sa pagsasadula, bandang alas 7 ng gabi nang huminto ang police van dahil sa kahina-hinalang motorsiklo na sa harapan nila. May sakay raw itong dalawang lalaki at may 10 metro ang layo mula sa sakyan. Nakita raw ng driver ng van na nagpaputok ng baril ang backrider gamit ang kaliwang kamay. Agad daw nagbabaan ng mga pulis para dumepensa. Habang nangyayari ito, sinakal umano ni Kambal at Kulot ang mga bantay nilang pulis na sila Senior Inspector Manuel Magat at Police Inspector Efren Oco na nakupo sa unahang upuan. Tinangkapan raw kunin ni Kambal ang nakasukbit na kalibre 45 baril ni Oco. Kaya nang makawala ang pulis sa pagkakasakal ng sospek, binaril niya si Cadavero. Mula sa likuran, sumaklolo raw ang mga sakay ng backup ng van at sila raw ang nagdala sa dalawang sospek sa ospital. Pero ang kwentong ito, taliwas sa salaysay ng mga testigong natunton ng NBI at Commission on Human Rights. Sa nakuwang impormasyon, hindi motor kundi isang SUV at isang sedan ang humarang sa van. Hindi naman mahagilap ng NBI ang mag-anak na nakatira malapit sa lugar kung saan naganap ang insidente. Natetestigo sana sa pagkamatay ng dalawang miyembro ng Osamis Robbery Hold-up Group. Ang kaanak ni Cadavero, malakas ang hinalang mga pulis ang nagpatahimik sa kanya. Sabi niya, huwag kang matakot. Hindi ako natatakot na mahuli kasi lahat ng pulis dito sa Cavite binayaran ko ng pera. Yun ang sabi niya. Kaya ngayon, ang pumatay sa kanya, yun din. Kwento ng ina ni Cadavero, sinugod daw sila ng mga pulis pagkahuli kay Cadavero at sa pilitang kinuha ang mahigit 200,000 piso at mga sasakyang ipinundar nila na hindi naman daw galing sa nakaw. Ang na maibalik yun. Kahit sa gano'n na trabaho, kahit saan yung pira galing na ibinili yung mga vehicles na yan, pinaghirapan to nila. Gusto ko mabalik. Sa gitna ng investigasyon, nirelieve ang 15 opisyal at tauhan ng PNP Calabarzon, kabilang ang pinuno ng RSOG na si Superintendent Danilo Mendoza at Regional Director ng Calabarzon na si Chief Superintendent Benito Estipona. Si Estipona ang pumalit kay Chief Superintendent James Melad na tinanggal sa pwesto kasama ang iba pang pulis dahil sa insidente sa Timonan, Quezon nitong January 6. Doon, 13 ang napatay kasama si Vic Siman. Nasundan pa ito noong January 14 kung kailan napatay ng pulis sa Batangas ang isang tauhan ni Siman. Bakit naging ganun na ba ang kultura ng mga pulis sa Calabarzon? Action na natin yan appropriately. John Consulta, GMA News.